Lola, sinekretong pinabantayan ng nag-iisang apo nang ikasal sa isang mahirap. Nang malaman na inaabuso ito, pinadukot niya ang sariling apo. Bawiin niyo ang apo ko. Ipakakasal ko yan sa lalaking pinakamayaman sa bansa. Malamlam ang mga ilaw sa hardin at ang mga bisita ay nagsisimula ng mag-alisan. Ang mga bulaklak ay nagkalat sa sahig, bakas ng kakatapos lang na marangyang seremonya. Nakangiti si Cedric habang kausap ang mga kaibigan. Hawak ang baso ng alak, samantalang si Lian tahimik na nakaupo sa gilid, nakatitig sa hawak niyang bulaklak mula sa bridal bouquet. Lumapit si Cedric kay Lian, may kasamang singkit ng ngiti. Hoy, ano ba yan? Para kang nawalan ng kaluluwa dyan. Umiti ka naman. Baka sabihin ng mga tao, pinilit lang kitang pakasalan. Umiti ng tipid si Lian at pinigilan ng lungkot sa mga mata. Hindi naman, medyo napagod lang siguro ako. Umupo sa tabi niya si Cedric at idinikit ang labi sa kanyang tenga. Pagod? Wala pa nga tayo sa honeymoon na papagod ka na. Malisyosong bulong nito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Cedric. Nilingon siya ni Cedric, bakas ang inis sa muka. Ano, hindi ka ba masaya? Akala ko ba itong pangarap mo, maging asawa ko? Napayuko at bahagyang natigilan bago nagsalita ng mahina. Masaya ako. Napatayo bigla si Cedric at ibinaba ang baso sa mesa at napailing. Kung masaya ka, bakit para kang laging malayo ang tingin? Alam mo Lian, pwede ka pang magsisi, pero wag mong kalimutan, akin ka na. Kahit anong mangyari ay akin ka na. Napalunok si Lian, ramdam ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Cedric. Alam niyang wala nang atrasan, pero bakit tila parang bitag ang sinumpaang pangako? Bakit mo kailangang sabihin yan? Halos pabulong na tanong ni Lian. Para malaman mo lang, para lang sigurado tayo. Tugon ni Cedric. Napalunok si Lian at wala nang nagawa kundi ang ngumiti ng pilit. Sa isip niya, umaalingaw-ngaw ang mga salitang yun. Tila mga bakal na tanikala na mahigpit na yumapos sa kanyang kalayaan. Makalipas ang kalahating taon mula nang ikasal sina Cedric at Lian, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Cedric. Kung dati mapagpanggap itong maasikaso at maalalahanin, ngayon ay tila isang bangungot ang bawat araw para kay Lian. Sa loob ng kanilang maliit na apartment, madilim at magulo ang sala. Mga basyo ng alak ang nagkalat sa lamesa. Si Lian ay nagliligpit. Tahimik at bakas ang pagod sa muka. Lumang-luma na ang suot niyang bestida at ang kanyang buhok ay magulo, tila hindi na natutukan ng pangangalaga. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Halos mapasigaw si Lian sa gulat. Pumasok si Cedric, lasing at nanggigitata sa amoy ng alak. Sumigaw si Cedric, sabay bagsak ng gamit sa sahig. Lian, nasan ka na naman? Kala mo ba hindi ko alam na sinumbong mo ko sa kaibigan mo? Napalunok si Lian. Agad lumapit upang kuhanin ang mga gamit nito sa sahig. Nanginginig ang mga kamay. Wala akong sinumbong. Nagkita lang kami, Cedric. Nagkamustahan lang kami. Mahinang sagot niya na nanginginig ang boses. Kamustahan? Sinungaling ka talaga, no? Akala mo hindi ko alam? Gusto mo kong pagchismisan ng mga kaibigan mo, no? Napaluhod si Lian habang patuloy na pinupulot ang mga gamit. Nang makitang hindi siya sinasagot ni Lian, biglang hinablot ni Cedric ang braso nito. Mahigpit, sapat para maramdaman ang sakit sa kanyang balat. Napapikit si Lian sa sakit at nanggilid na ang luha. Aray Cedric, masakit. Masakit? Mas masakit kung malaman kong pinagkakalat mo ang buhay natin. Tandaan mo to, Lian. Kung anong mangyayari sa atin, dito lang yan. Wag na wag kang magsusumbong kahit kanino. Hindi na napigilan ni Lian ang mga luhang kanina pa nagbabanta sa kanyang mga mata. Pero tahimik lang siyang umiiyak. Para saan pa ang sigaw? Para saan pa ang paliwanag? Alam niyang hindi makikinig si Cedric. Alam niyang mas lalo lang siyang masasaktan. Biglang bumitaw si Cedric. Tila nainis pa nang makita ang luhang dumadaloy sa mukha ng asawa. Tingnan mo nga yan. Iyak ka ng iyak. Para kang bata. Hindi ka naman kawawa, Lian. Asawa kita. Kaya normal lang naturuan kita ng leksyon. Pagkasabi noon, pumasok si Cedric sa kwarto. Iniwang nakaluhod si Lian sa sahig,
Mag-isa, tahimik na umiiyak. Samantala sa isang magarang opisina, nakatayo si Manong Rigo sa harap ni Lola Georgina. May hawak itong folder, makapal at puno ng mga larawan. "Senyora, ito po ang mga larawan na tulad sa nangyayari kay Senyorita Lian." Kinuha ni Lola Georgina ang folder, isa-isang tiningnan ng mga larawan. Nandiyan ang mga pagkakataong umiiyak si Lian sa labas ng apartment, mga pasa sa braso na pilit itinatago, at ang mga gabing inaabot ng madaling araw si Cedric sa bar. Dagdag pa ni Rigo. Napapikit si Lola Georgina. Mahigpit na hinawakan ng mga litrato. Mabilis niyang binitiwan ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. "Hindi ko papayagang magpatuloy to, Rigo. Hindi ko hahayaang sirain ng lalaking yan ng apo ko." Taimtim na sambit ni Georgina. Tumango si Manong Rigo. Matatag ang boses ng sumagot. "Ano pong gusto niyong ipagawa, senyora?" Nagtaas ng tingin si Lola Georgina. Matalim ang mga mata. Tila naglalagablab sa galit. "Simulan na ang plano. Ilayo mo ang apo ko. Wala siyang karapatang saktan si Lian. Hindi ako papayag." Madilim na ang kalangitan nang tuluyang makatulog si Cedric matapos ang ilang oras na pagwawala at pag-iinom. Halos marinig ni Lian ang malalakas na paghilik nito mula sa kanilang kwarto. Nasa sala siya, tahimik na nakaupo sa malamig na sahig. Nakayakap sa lumang photo frame na kinalalagyan ng larawan ng kanyang mga magulang. Magkahalong luha at puot ang bumagsak sa kanyang mga pisngi habang pinagmamasdan ang mga mukha ng kanyang ama at ina sa larawan. Masaya silang nakangiti. Hawak-hawak siya noong siya'y bata. Masaya sila noong hindi pa sila pinaghihiwalay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina sa larawan. "Ma? Pa? Bakit niyo ako iniwan? Kung nandito lang sana kayo, hindi ko mararanasan ang ganitong klaseng sakit." Baka sa kanyang mga mata ang pangungulila. Tuluyang bumigay ang kanyang mga balikat habang mahigpit niyang niyakap ang larawan. Mas humigpit ang yakap sa litrato. Halos hindi na marinig ang boses dahil sa paghikbi. Hinding-hindi ko mapapatawad si Lola Georgina. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Papa. Kung bakit ka nagkasakit, Ma. Napaigting ang hawak niya sa larawan. Ang mga kuko niya'y halos bumaon sa gilid ng frame. Pinilit kanyang ilayo kay Papa dahil lang mahirap si Papa. Dahil lang hindi siya kapantay ng mga kuwang ko. At nang nagkasakit ka, wala siyang ginawa. Wala. Iniwan kanyang nag-iisa. Napapikit siya ng mariin. Hinayaang bumuhos sa mga luhang kanina pa pinipigil. Hinding-hindi ako lalapit sa kanya kahit kailan. Kahit kailan. Kasabay ng bawat patak ng kanyang luha ay ang muling pagbabalik ng mga alaala. Ang mga araw na nagmamakaawa ang kanyang ina kay Lola Georgina para sa tulong. Ngunit pinalayas lang sila. Ang mga araw na kailangan niyang makita ang kanyang ina na nanghihina. Walang perang pambili ng gamot. Walang nag-aabot ng tulong. At ang araw na tuluyan na itong nawala, tangan ang pangalan ng kanyang ama sa mga labi nito. Sa dilim ng kanyang maliit na apartment, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang pagkakaupo. Parang pahiwatig ng kalangitan na hindi siya nag-iisa, kahit paramdam niyang iniwan siya ng lahat ng mahal niya. Maaga pa lang, abala na si Lian sa pagsasampay ng mga nilabhan sa labas ng maliit nilang apartment. Maginaw ang hangin, ngunit hindi nito naibsan ng hapdi ng mga pasa sa kanyang mga braso. Habang isinasabit niya ang huling piraso ng damit, narinig niya ang malakas na boses ni Cedric mula sa loob ng bahay. "Lian, nasan ka ba? Magtimpla ka nga ng kape. Kanina pa ako dito." Napalunok si Lian at dali-daling pumasok sa loob kahit nanginginig pa ang mga kamay niya. Pagpasok niya, nadatnan niya si Cedric na nakaupo sa sofa, nakataas sa mga paa sa lamesa habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi man lang siya nito nilingon. Nang matapos siyang magtimpla ng kape, dahan-dahan niyang dinala ito kay Cedric. Inilapag niya ito sa mesa sa harap nito. "Narito na ang kape mo." Tumingala si Cedric at napansin ang pamumugto ng kanyang mga mata. Napansin din nito ang mga marka sa kanyang mga braso. Mga pasa na malalim at halatang sariwa pa. Imbis na magpakita ng malasakit, napailing lang ito at humalukip-kip ng mga braso. "Ano yan? Drama na naman?
Ganyan ka ba talaga? Konting hawak lang, nagkakapasa ka na. Para kang papel. Napatingin si Lian sa sahig. Pilit nilulunok ang sakit na mga salita nito, ngunit hindi siya sumagot. At yung pag-iyak-iyak mo kagabi, akala mo ba maawa ko? Huwag kang mag-asta na parang inaapi ka. Kung hindi ka kasi matigas ang ulo, hindi ka masasaktan. Iniangat ni Cedric ang tasa ng kape. Uminom ng kaunti bagong ngumisi ulit. Tama yan, tahimik ka lang. Mas gusto ko yung hindi ka kumikibo. Ayusin mo yung mga nilabahan mo sa labas. Baka mabasa pa yan. Hindi na siya nagsalita. Lumabas si Lian at tahimik na tinapos ang mga gawain sa labas habang si Cedric nagpatuloy lang sa pagbabasa ng dyaryo na parang walang nangyari. Habang sinasampay ang huling piraso ng damit, napatingala si Lian sa langit, makulimlim, para siya puno ng ulap, puno ng hinanakit at walang kasiguraduhan kung kailan sisikat ang araw para sa kanya. Naglalakad si Lian sa gilid ng kalsada, bitbit ang basket na may lamang gulay at karne para sa hapunan. Mahangin ang paligid at kaunti lang ang mga tao sa daan. Tahimik ang paligid, tanging mga tunog ng sasakyan ang maririnig. Nang biglang huminto ang isang limousine sa tabi niya. Bumukas ang pinto at may dalawang lalaking nakaitim ang mabilis na bumaba. Napaatras si Lian habang hawak-hawak ang basket. Gulat na gulat. Anong kailangan nyo? Sumama ka sa amin, senyorita. Umiling si Lian at pilit na kumakawala. Hindi ko kayo kilala. Ano to? Lumapit ang isa pang lalaki at hinawakan siya sa braso. Sapat lang ang higpit para hindi siya makatakbo. Wala po kaming masamang intensyon pero kailangan nyo pong sumama. Nagpupumiglas pa rin at sumisigaw na. Bitiwan niyo ko. Ano bang ginagawa niyo? Cedric, tulungan mo ko. Huwag kang magsisigaw, senyorita. Mas mapapadali ang lahat kung susunod kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Sino kayo? Hindi siya binitiwan ng dalawang lalaki at mas lalo pang hinigpitan ng hawak sa kanya. Wala na kayong pagpipilian. Pasensya na. Bago pa man makasigaw ulit si Lian, mabilis na siyang isinakay sa loob ng limousine. Sumara ang pinto at agad na umandar ang sasakyan. Mabilis at walang bakas. Nasa loob na siya't namumutla. Nanginginig ang buong katawan niya. Siya ang may gawa nito, no? Si Lola Georgina. Walang sumagot. Tahimik ang mga lalaking nasa harapan. Tanging ang ugong ng makina ang maririnig sa loob ng sasakyan. Napapikit si Lian. Napakuyom ang mga palad at sa kauna-unahang pagkakataon, nagalit siya ng todo hindi lang kay Cedric, kundi pati na rin sa babaeng pilit niyang iniiwasan sa buong buhay niya. Hinding-hindi ako susunod sa gusto mo, Lola, kahit kailan. Mahina, ngunit mariin niyang bulong sa kanyang sarili. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Lian. Malamlam ang ilaw sa silid at naramdaman agad niya ang malambot na kutsyon sa ilalim ng kanyang katawan. Napabangon siya bigla. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nililibot ng mga mata niya ang buong paligid. Nasa isang magarang silid siya. Malalaki ang mga bintana na natatakpan ng makakapal na kurtina at ang mga muebles ay halatang mamahalin. Hindi ito ang apartment nila ni Cedric. Nasaan ako? Bulong niya sa sarili habang marahang bumangon mula sa kama. Ramdam niya ang bigat ng ulo, parang binagsakan ng toneladang pagod. Yung mga lalaki, kinuha nila ako. Isinakay ako sa sasakyan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng naka-uniforme. Disente at nakaayos ang buhok. Napatayo si Lian. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Halos pasigaw na nanginginig ang boses ni Lian nang tanungin niya ang babaeng pumasok. Sino ka? Anong lugar to? Bakit ako nandito? Tahimik na inilapag ng babae ang tray ng pagkain sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Matapos iyon, hinarap niya si Lian. May magalang na ngiti sa labi. Magandang umaga po, Senyorita Lian. Ako po si Yaya Meli. Narito ako para asikasuhin kayo. Asikasuhin? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ako? At bakit mo ako kilala? Patuloy ang magalang ng ngiti ni Yaya Meli. Ngunit may bahid ng pagkaawa sa mga mata. Nasa bahay po kayo ni Senyora Georgina. Nagutos po siya na alagaan kayo ng mabuti. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lian. Nanlamig ang kanyang buong katawan at napatitig siya kay Yaya Meli. Halos hindi makapaniwala sa narinig.
Hindi maaari. Wala akong balak pumunta rito. Hindi ko siya kailangang makita. Humakbang siya palapit sa pintuan, ngunit mabilis na humarang si Yaya Meli. Malumanay, ngunit matatag ang ekspresyon. Pasensya na po, senyora, pero hindi pa po kayo pwedeng umalis. Ipinag-utos po ng senyora na manatili kayo rito hanggang sa maging maayos ang lahat. Maayos? Wala siyang karapatang kontrolin ang buhay ko. Wala siyang karapatan na kunin ako ng basta-basta. Napayuko si Yaya Meli. Tila nahihirapan sa sitwasyon, ngunit nanatiling magalang. Para din po ito sa kapakanan ninyo. Wala pong ibang intensyon ng senyora kundi ang mapabuti kayo. Napaluhod si Lian, napahawak sa kanyang ulo. Ramdam niya ang bigat ng bawat alaala, ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina, ang galit ng kanyang ama, at ang mga araw na pinagtabuyan sila ng sariling dugo at laman. Ayoko dito. Ayoko siyang makita. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi na sumagot si Yaya Meli. Lumabas ito ng silid at tahimik na isinara ang pinto. At iniwang mag-isa si Lian sa loob ng napakagarang kwarto. Isang kulungan na puno ng alaala ng kanyang mga sugat. Pagdating ni Cedric sa tapat ng kanilang apartment, agad siyang nagtaka. Madilim ang loob. Walang ilaw ni isang bumbilyang nakabukas. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Kumunot ang kanyang noo at nagmura sa sarili. Anong kalukuhan to? Nasaan na naman ang babaeng yun? Tumakas, naglayas, at kanino naman siya sasama? Sa iba? Kung sino man ang kumuha sa kanya, malas lang niya. Umupo siya sa sofa, nagpatong ng paa sa lamesa at nagsindi ng yosi. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa kanyang muka, bagkus ay tila pa nasisiyahan pa siya sa ideya. Humithit ng yosi at nagbuntong hininga ng malalim. Mabuti nga, baka hindi ko na kailangang itapon pa. Problema na siya ng iba. Mahimbing ang tulog ni Lian sa malambot na kama. Halos ayaw niyang gumising mula sa panaginip na tila mas payapa kaysa sa kanyang realidad. Hindi niya namalayan ang pagdating ng isang matikas na babae at may tindig ng isang rina, si Lola Georgina. Marahan itong pumasok sa loob. Ang mga matay puno ng pananabik at lungkot. Matagal niyang pinagmasdan ng apo. Parang tinitikman ng bawat sandali. Muli niyang nakita ang mukha ng kanyang anak sa anyo ni Lian. Napapikit siya. Pinipigilan ng mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang tagal kitang hinintay, apo. Ang tagal kitang inalagaan mula sa malayo. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Marahang hinaplos ang buhok ni Lian. Hindi ito nagising. Tila ba pagod na pagod sa mga pinagdaanan. Napansin ni Lola Georgina ang mga marka sa braso nito. Malalalim, mapait ang bakas ng pasa. Napasinghap siya. Mabilis na tinakpan ng bibig gamit ang kanyang mga daliri. Hindi niya mapigilan ang pagkirot ng kanyang puso. Nag-init ang kanyang mga mata. Ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang luha. Sinong may gawa sa'yo nito, iha? Sinong may lakas ng loob na saktan ka ng ganito? Tahimik lang si Lian. Tulog na tulog at wala pa rin kamalay-malay na naroon ang kanyang lola. Marahang yumuko si Lola Georgina. Inilapit ang labi sa noo ng kanyang apo. Isang banayad at puno ng pagmamahal na halik. Hindi na ito mauulit. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ka na masasaktan, apo. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kama. Mahigpit na hawak ang kamay ni Lian. Tahimik na nagbabantay habang natutulog ang kanyang apo, ang nag-iisang alaala ng anak niyang nawala. Unti-unting iminulat ni Lian ang kanyang mga mata nang maramdaman ng malamig ngunit magaan na hawak sa kanyang kamay. Agad siyang napabalikwas nang makita kung sino ang nasa tabi niya, si Lola Georgina. Nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at nakahawak sa kanyang kamay. Napansin niyang nakapikit ito. Tila himbing sa pag-idlip. Dahan-dahang umatras si Lian. Pilit inaalis ang kamay mula sa pagkakahawak ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tahimik siyang bumangon mula sa kama. Papalapit na siya sa pintuan nang marinig niya ang malamig at matigas na boses nito. Saan ka pupunta, Lian? Napahinto si Lian, halos hindi makahinga. Aalis na po ako. Hindi ako dapat nandito. Aalis? Paano ka makakaalis? Wala ka sa poder ng asawa mong walang kwenta.
Nasa pamamahay ka ng pamilya mo. Pamilya? Kayo ang dahilan kung bakit nawala si Mama, kung bakit naghirap kami ni Papa. Umigting ang panga ni Lola Georgina, ngunit hindi ito natinag. Lumapit siya ng marahan kay Lian. Bawat hakbang ay puno ng tensyon. At ikaw naman ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ng walang kwentang lalaki. Alam mo ba kung ano ang itsura mo nang makita ka ng mga tao ko? Wasak, Lian, wasak. Napayuko at napapikit ng mariin si Lian para pigilan ang luha. Hindi niyo alam ang sinasabi ninyo. Alam ko dahil ako ang nagpadukot sa iyo at hinding-hindi kita hahayaang bumalik sa lalaking yon. Hinding-hindi. Nag-angat ng tingin si Lian, nagulat sa revelasyon. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang lola. Matigas, walang bahid ng pagsisisi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bakit? Ano bang gusto niyo sa akin? Ang gusto ko, simple lang. Ibalik ka sa dapat mong kinalalagyan. Ikaw ang nag-iisang kuwangko na tagapagmana ng pamilya natin. At hindi ko hahayaang sirain ka ng isang katulad ni Cedric. Hindi ako babalik sa buhay na gusto niyo. Hindi ko yun kayang gawin. Ngumiti si Lola Georgina, isang ngiti na puno ng kumpiyansa at determinasyon. Kaya mo, Lian, at sisimulan natin ngayon. Maagang nagising si Lian kinabukasan, kahit pahalos hindi siya dalawin ng antok dahil sa mga nangyari. Pagbukas ng pinto ng silid niya, bumungad agad ang dalawang katulong. Marahan siyang inalalayan pababa ng malaking hagdanan ng mansyon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nasa loob siya ng tahanan ng mga kuwangko. Malaki, elegante at puno ng mga antigong dekorasyon na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Pagdating nila sa dining hall, naroon na si Lola Georgina. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa. Maupo ka, Lian. Simula ngayon, iba na ang buhay mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ilang taon kitang pinabayaan. Akala ko kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Pero nagkamali ako. Napayuko si Lian. Ramdamang bigat sa sinabi ng kanyang lola. Hindi niya alam kung insulto ba yun o panghihinayang. Simula ngayon, ikaw ay mag-aaral ng mga bagay na nararapat sa isang kuwangko. Pamamahala, negosyo, pakikitungo sa mga tao ng mataas na lipunan. Hindi kita hayaang maging kaawa-awa, gaya ng naranasan mo sa asawa mong yun. Bakit? Bakit ngayon nyo lang ginawa to? Bakit hindi noong naghirap kami ni Papa? Noong nangilangan kami? Humigpit ang hawak ni Lola Georgina sa tasa, ngunit nanatili ang malamig na ekspresyon sa mukha nito. May mga bagay na hindi mo pa maiintindihan na po. Ngayon, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nandito ka na. At sisiguraduhin kong hindi ka nababalik sa dating buhay mo. Nang matapos ang almusal, tumayo si Lola Georgina at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto ito at lumingon kay Lian. Simula bukas, magsisimula na ang training mo. Ayoko ng palpak, ayoko ng kahihiyan. Maliwanag ba? Opo, Lola. Ngumiti si Lola Georgina, isang ngiti ng tagumpay, tsaka siya lumabas ng silid. Niwang nag-iisa si Lian sa mahabang mesa, kasama ang kanyang mga pangarap at takot para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Makalipas ang isang linggong paghahanda, dumating na ang araw upang ipaalam sa lahat at ipakilala ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Kuwangko. Naglalakihan ng mga chandelier, kumikislap ang mga kristal na dekorasyon, at naglalakad ang mga bisita na pawang mga kilalang pangalan sa alta sosyedad. Lahat ay nag-uusap at naghihintay sa engranding pagpapakilala ng tagapagmana ng pamilya. Ito na ang simula, Lian. Ipakita mo sa kanilang lahat kung sino ka. Isang Kuwangko, hindi ka mahina. Hindi ka naaapi. Tumango si Lian, pilit na tinatago ang kaba. Bago siya tuluyang lumakad, hinawakan ni Lola Georgina ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng determinasyon. At isa pa, asahan mong darating siya. Kumunot ang noo ni Lian at napatingin sa matanda. Sino? Si Cedric. Ayokong matapos ang gabing ito nang hindi niya nakikita kung gaano kataas ang narating mo. At kung gaano siya kababa kumpara sa'yo. Napalunok si Lian. Hindi niya alam kung matatakot siya o masisiyahan sa ideyang yun. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang kortina at nagpalakpakan ng lahat ng bisita.
Humakbang siya palabas. Hawak ni Lola Georgina ang kanyang braso at sa mga mata ng mga naroroon, isang reyna ang naglakad sa gitna ng bulwagan. Lian Kuwangko ang nag-iisang tagapagmana ng mga Kuwangko. Gabi na nang matanggap ni Cedric ang imbitasyon mula sa pamilya Kuwangko. Napakunot ang kanyang noo habang binabasa ang pangalan sa sobre Kuwangko. Bigla niyang naalala na ito ang dating apelyido ni Lian bago sila ikasal. Anong kinalaman ni Lian sa mga Kuwangko? Nag-aalinlangan man, mabilis siyang nagbihis ng kanyang pinakamagandang Amerikana. Kung ano man ang dahilan ng imbitasyon, sisiguraduhin niyang malalaman niya ito ngayong gabi. Pagdating niya sa harap ng mansyon, namangha siya sa ingranding istruktura at mga mamahaling sasakyan. Nagpatuloy siya sa loob, puno ng kuryosidad at pag-uusisa. Habang naglalakad siya palapit sa gitna, biglang nag-anunsyo ang host ng gabi. Mga panauhin, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Kuwangko, Miss Lian Kuwangko. Napako ang tingin ni Cedric sa taas ng hagdanan. Doon ay nakita niya si Lian na eleganting nakagawan, mahinhin, ngunit matikas ang tindig. Parang ibang tao siya, parang hindi ang Lian na kilala niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Napahinto si Lian. Kita ang gulat sa kanyang muka. Samantalang si Cedric ay napangisi, puno ng kumpiyansa at yabang. So may tinatago ka pala, Lian. Mahinang bulong niya sa sarili. Natigilan si Lian. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Ang buong mundo niya ay parang tumigil habang papalapit si Cedric sa kanya. Hindi inaalis ang titig nito. Mabilis ang mga hakbang ni Cedric. Diretso ang tingin kay Lian. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumulpot sa kanyang harapan si Lola Georgina. Matikas ang tindig at malamig ang ekspresyon. Napahinto siya at bahagyang nagulat sa presensya ng matanda. Pinili ni Cedric na ngumiti at nagkunwaring magalang. Magandang gabi po. Kayo po yata si Senyora Kuwangko? Ako nga, at ikaw ang lalaking nagpakasasa sa apo ko habang inaabuso siya. Natigilan si Cedric. Saglit na nawala ang kumpiyansa sa mukha niya, pero mabilis siyang nakabawi. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Asawa ko si Lian. May karapatan akong kausapin siya. Asawa? Walang asawa ang apo ko. At kung ako sa'yo, lalayo ako bago pa kita ipa-escort palabas. Napalunok si Cedric. Kita ang pamumula ng kanyang mukha sa hiya. Pero bago siya makasagot, muling nagsalita si Lola Georgina. Kung gusto mong subukan, Cedric, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo laban sa isang Kuwangko. Napatingin si Cedric kay Lian na ngayon ay tinitignan siya ng malamig. Walang bakas ng takot, walang bakas ng panghihina. Nagngingit-ngit man sa galit, napilitang umalis si Cedric at umatras. Alam niyang hindi niya kayang kalabanin ng isang tulad ni Lola Georgina. Hindi sa lugar na ito. Mabigat ang bawat hakbang ni Cedric palabas ng ingranding bulwagan. Napipilitan siyang magpakumbaba dahil sa lakas ng impluensya ng mga Kuwangko. Bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya kay Lian, ang dating mahina at sunod-sunuran niyang asawa. Ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang lola, matikas at matatag ang itsura. Napangisi siya ng mapait bago tuluyang umalis. Nang masigurong wala na si Cedric, huminga ng maluwag si Lola Georgina. Lumapit siya kay Lian at marahang hinawakan ng kamay nito. Ngayon, nakita mo na kung anong kaya nating gawin. Hindi kanya na pwedeng galawin, apo. Bakit niyo po siya inimbitahan kung ayaw niyo siyang makita? Dahil gusto kong makita niya kung anong klaseng babae ang nawala sa kanya. At gusto kong ipamukha sa kanya na hindi kanya na muling maaapakan. Simula ngayon, Lian, ikaw ay isang Kuwangko. Hindi ka na magiging sunod-sunuran sa kahit sino. Hindi na kita hayaang masaktan ulit. Napatingin si Lian sa matanda at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng sinseridad sa malamig nitong mga mata. Salamat, Lola. Ngumiti si Lola Georgina, tsaka tumango ng marahan. Alam niyang ito ang simula ng mas matatag na Lian, ang babaeng magmamana ng lahat ng ipinundar ng kanilang pamilya. Kinaumagahan, nagising si Lian sa liwanag ng araw na tumatagos mula sa malalaking bintana ng kanyang silid. Habang pinapamulatan niya ang mga mata, napansin niya ang isang malaking kahon na nakapatong sa gilid ng kanyang kama. Nag-aalangan man
Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Bumungad sa kanya ang isang napakagarang gown na kulay royal blue. Kasama nito ang isang set ng mga alahas, diamond, necklace, hikaw, at pulseras na kumikislap sa liwanag ng araw. Ano to? Kasabay ng gulat niya, bumukas ang pinto at pumasok si Lola Georgina. Yan ang isusuot mo mamaya. May pupuntahan tayo. Napatingin si Lian sa gown, tapos sa kanyang lola. Tila naguguluhan. Pupuntahan? Saan po? Sa opisina ng mga kuwang ko. Panahon na para makita mo kung ano ang dapat mapa sa iyo. Napakurap si Lian. Tila nagulat sa sinabi ng lola. Opisina? Kuwang ko? Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang mundong papasukan niya. Napahinga siya ng malalim, ngunit ramdam niya ang kakaibang excitement na kumikiliti sa kanyang dibdib. Kaya ko po ba? Ikaw pa ba ang magdududa? Ikaw ang apo ko. Ngumiti si Lian, mas palaban ang tingin sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang, alam niyang magsisimula na ang totoong laban para sa kanyang pagkatao. Mataas ang araw nang dumating sina Lian at Lola Georgina sa Kuwangko Group Headquarters. Sa executive floor, huminto sila sa isang conference room. Binuksan na iyon ng sekretarya at bumungad sa kanila ang isang matangkad na lalaki na nakatalikod. Nakaayos ng formal sa kanyang itim na suit. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, unti-unti itong humarap, matangkad, matipuno, at tila palaging seryoso ang ekspresyon. Lian, I want you to meet Oliver Ilustre. Alam kong hindi kayo formal na nagkakilala noon. He's practically family and the Kuwangko Group's biggest partner. Napilitan si Lian na iabot ang kamay kahit may pag-aalinlangan. Tumitig lang si Oliver sa kanya bago tanggapin ang kamay niya. Mainit ang palad nito, matatag ang pagkakahawak. Nakatingin ito ng diretso sa mga mata niya. Tila nangiinsulto ang malamig nitong tingin. So finally, the Kuwangko Heirs shows herself. And you must be the arrogant partner my grandmother always talk about. Napangiti si Lola Georgina. Tila natutuwa sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Si Oliver naman ay napangisi. Tila natutuwa pa sa matapang na sagot ni Lian. Nilingon ni Oliver si Lola Georgina at pabirong sinabi, Matapang nga, just like you said. I told you, Oliver, she's not the little girl you remember. Napailing si Oliver habang si Lian nagpigil ng ngiti. Alam niyang ayaw niya sa kayabangan ng lalaki pero hindi niya maitatanggi ang tikas at ang nakakaakit nitong karisma. Habang nagkakape si Cedric sa isang maliit na karinderya, isang dyaryo ang agad na pumukaw ng kanyang atensyon. Sa front page, nakabalandra ang malaking litrato ni Lian. Kasama ang isang lalaking matikas at gwapo, si Oliver Ilustre. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya mapakali. Hindi siya pwedeng tuluyang mawala sa kanya. Agad siyang tumayo, sumakay sa unang taxi at nagtungo sa mansyon ng mga Kuwangko. Hindi na siya nagpaalam sa mga gwardya. Diretso siyang pumasok, desperado kahit pasigawan siya ng staff. At kahit paos at nanginginig ang boses ay patuloy lang siya sa pagsigaw. Lian, kailangan kitang makausap. Lumabas si Lian sa veranda at tahimik siyang bumaba sa hagdanan at hinarap si Cedric. Mata sa matang nagtagpo ang kanilang mga tingin. Wala na ang dating takot sa mga mata ni Lian. Lian, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Magbabago na ako. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon pakiusap. Huli na, Cedric. Hindi mo na mabubura ang ginawa mo. Hindi mo ko minahal. Ginamit mo lang ako. Hindi totoo yan. Mahal kita, Lian. Papakasalan ba kita kung hindi? Nadala lang ako ng init ng ulo ko. Kaya ako nagagawa yun. Pero pangako, hindi ko na uulitin sa iyo yun. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon para bumawi sa iyo, mahal ko. Ilang beses kong hinintay ang pagbabago mo, Cedric. Pero mas lalo kang lumala. Nakakalimutan mo na mga pangako mo sa akin na hinding-hindi mo ko sasaktan. Pinagsisisihan kong nagpakasal ako sa iyo. Saglit na natahimik si Cedric. Napayuko. Habang si Lian ay tumalikod, tinapos na ang eksenang matagal nang dapat natapos. Mula sa ikalawang palapag, tahimik na nanonood si Lola Georgina. Hindi na siya kailangang makailam. Alam niyang alam na ni Lian ang dapat niyang piliin.
At sa kanyang mga mata, sa wakas ay naroon na ang tunay na Lian Cuangco. Isang linggo matapos ang insidenteng pagbisita ni Cedric, naging abala si Lian sa pagpasok sa mundo ng negosyo. Kasama niya sa halos lahat ng pagpupulong si Oliver. At gaya ng inaasahan, palagi silang nagtatalo. Matalino si Oliver, oo. Responsable, gwapo. Pero sa mata ni Lian, napaka-antipatiko nito at masyadong sigurado sa sarili. You can't sign this yet. Kulang sa due diligence ang supplier mo. Sambit ni Oliver kay Lian. Nakaakma naman na agawin ni Lian ang papel. Don't tell me what to do. Alam kong may sense ang proposal na to. I'm not telling you what to do. I'm making sure you won't fail. Napatras si Lian. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tono ng boses nito. Hindi insulto, kundi malasakit. Ilang araw pa ang lumipas, tuwing tanghali ay sabay silang kumakain kahit pa madalas ay tahimik si Oliver. Isang araw, habang nakaupo sila sa roof deck ng opisina, si Lian ay nakatingin sa malayo, hawak ang tasa ng kape. Kala ko noon, hindi na ako muling magtitiwala sa kahit na sino. Then don't trust easily, pero wag mong isarado ang puso mo sa mga taong tunay na may malasakit. Napatigil si Lian, tumingin siya sa mata ni Oliver, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng katahimikan nito. Hindi lang palayabang ang dala ng lalaking yun, may lalim, may sakit, at marahil may sekreto ring sugat na pilit itinatago. Kinagabihan, habang nasa harap ng salamin, mahina siyang umiti sa sarili. Bumulong si Lian at tila naguguluhan sa nararamdaman. Bakit parang hindi na kita kinaiinisan? Sa likod ng kanyang isip, unti-unti, si Oliver Ilustre ay hindi na lang basta business partner. Unti-unti na rin itong nagiging bahagi ng bagong mundong ginagalawan niya. Maaga pa lang ay nasa opisina na si Lian. Abala siya sa pagbabasa ng isang makapal na dokumento habang nakaipit sa likod ng tenga ang ballpen. Maya-maya, bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok si Oliver. Dala ang 2 tasa ng kape. Here, mocha, 2 sugars, just the way you like it, Miss Hairs. Inagaw ni Lian ang tasa nang hindi man lang tumingin. Don't call me that, nakakairita. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Ma'am? Miss Matapang? Mrs. Future Illustre? Ew, no thanks. Mas pipiliin ko pang pakasalan ng spreadsheet na to. Grabe ka naman, ako na nga tong gwapo, matalino, mayaman. Mayabang assuming at halos hindi marunong umiti. Napangisi si Oliver at bahagyang tumango. Tama ka, hindi ako basta-basta ngumingiti. Pero ikaw parang nakakaya mong pasayahin kahit ganitong muka. Saglit na napatitig si Lian pero agad ding umiwas at kunwaring abala sa pagbuklat ng papel. Corny. Sa di kalayuan, nakatayo si Lola Georgina sa pintuan ng opisina. Lihim na nanonood sa kanilang tahimik na nakangiti. Kita sa kanyang mga mata ang tuwa. Hindi lang dahil sa progress ni Lian bilang businesswoman, kundi dahil unti-unti gumagaling na rin ang sugat sa puso ng kanyang apo. Just like her mother and father. Matigas ang ulo, pero puso pa rin ang susunod. Mahinang bulong nito habang pinagmamasdan ng dalawa. Gabi na sa opisina, halos lahat ng empleyado ay nakauwi na. Sa boardroom, tanging ang mahina at mainit na ilaw mula sa lampshade ang nagsisilbing ilaw. Nasa loob pa rin si Lian, nagbabasa, nakakunot noo. Napansin ito ni Oliver nang siya ay dumaan, kaya pumasok siya ng walang katok. 9:00 na, hindi ka pa rin ba uuwi? Marami pa akong kailangang tapusin. Hindi ako tulad mo na kaya nang paliparin lahat ng problema. Gamit lang ang apelyido. Hindi lahat ng may apelyidong makapangyarihan ay walang dinadalang bigat, Lian. Natahimik si Lian at tumigil sa pagbabasa. Unti-unti siyang tumingin kay Oliver. Si Oliver ay hindi na ang aruganting lalaki na sanay siyang kasagutan noon. Pero ngayon, may lungkot at lalim sa mga mata nito. Bakit parang sa tuwing sinasabi kong ayoko sa'yo, mas lalong hindi ka umaatras? Dahil alam kong hindi totoo yung sinasabi mong ayaw mo sa akin. Anong alam mo? Wala ka naman noong nasaktan ako. Wala ka noong iniwan ako. Binugbog, binaliwala. Hinayaan ni Oliver na tumulo ang bigat ng katahimikan. Tapos ay marahan niyang hinawakan ng balikat ni Lian. Hindi pilit, hindi sa pilitan, kundi sapat lang
para maramdaman niya na may taong naroon para sa kanya. Pero nandito ako ngayon. Naupo si Lian sa gilid ng mesa. Si Oliver naman ay nanatiling nakatayo sa harap niya. Nakasandal sa mesang kaharap. Tahimik pa rin pero hindi na tensyonado. May bigat lang. Bakit mo ginagawa to? Yung palaging andito. Palaging sumusunod kahit pinapaalis na kita. Dahil hindi lahat ng laban ay kailangan talikuran. Lalo na kung may saysay pa. Anong saysay ang nakikita mo sa akin? Ilang segundo siyang hindi sinagot ni Oliver. Umupo ito sa tabi niya na halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Gusto mo ng totoo? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero naiintindihan kita. Napalingon sa kanya si Lian. Bahagyang nagtaka. Dati, akala ko hindi rin ako tatamaan. Magaling ako, matalino, mabilis sumangat. Pero nung nakuha niya na yung gusto niya sa career, hindi na ako sapat. Sino? Ex ko. We were together for 4 years. Sa una okay kami. Pero nung naging regional head siya ng isang international firm, bigla ako naging small time sa paningin niya. Wala ka pa rin sa level ko. Sabi niya minsan habang nag-aaway kami. Sinanay niya ako matahimik. Huwag magreklamo kasi dapat ako magpasalamat na ako ang pinili niya. Tiniis ko dahil akala ko love yun. Pero hindi, singit ni Lian. Umiling-iling si Oliver na may mapait na ngiti. Hindi pala pagmamahal ang pagiging tahimik habang unti-unting binabawasan ng pagkatao mo. Napatingin si Lian sa sahig. Sa wakas, may taong nakaintindi sa kanya. Hindi lang dahil sa narinig niya, kundi dahil naranasan din ito. Ganyan din siya, si Cedric. Sa simula okay kami, pero nung alam niyang hindi ako basta mahirap, mas lalo niya akong sinaktan. Parang mas gusto niyang wala akong halaga. Lian, hindi kita nilalapitan dahil gusto kitang ayusin. Nilalapitan kita kasi alam kong kaya mong buuin ang sarili mo. At kung sakaling kailangan mo ng sandalan, habang ginagawa mo yan nandito lang ako. Bakit parang ang hirap mong hindi gustuhin ngayon? Tanong ni Lian. Hindi ko alam. Baka kasi maganda ka, matapang, at kahit antipatika ka, minsan napakahirap mong hindi alagaan. At doon sa isang silid na puno ng nakaraan, isang bagong simula ang unti-unting tumitibok. Sa kalagitnaan ng hapagkainan, tahimik at sabay na kumakain, sina Lola Georgina, Lian at Oliver. Upang basagin ang katahimikan, inumpisahan ito ni Lola Georgina sa pangangamusta kay Lian. Kamusta ka na, iha? Tumigil sa pagsubo si Lian at bahagyang tumango. Mas mabuti na, Pola. At ang puso mo? Napatingin si Lian sa kanyang lola. Hindi ito bastang tanong, may bigat, may malalim na layunin. Napansin niyang bahagyang umiti si Oliver habang umiinom ng tubig. Waring narinig ang tanong, ngunit piniling hindi magsalita. Maayos naman po, gumagaling na. Hindi madali ang paghilom ng sugat, lalo na kung puso ang nasaktan. Pero minsan, may mga taong ipinapadala ang langit para paalalahanan tayong may halaga pa tayo. Nakarapat dapat pa tayong mahalin. Saglit na katahimikan. Si Lian ay bahagyang yumuko, pinipigilan ng umiti. Tila may gustong sumilip sa kanyang dibdib, isang kilig na ayaw pa niyang kilalanin. Hindi ko po alam kung handa na ulit ako, pero natututo na po akong tumanggap at hindi na po ako nag-iisa. Napatingin siya kay Oliver, na tila biglang naging seryoso ang tingin. Nagtagpo ang mga mata nila. At sa katahimikang iyon, isang damdamin ng malinaw na ipinabatid. Yan ang mahalaga, hindi kailangang madaliin. Basta siguruhin mong kapag muli kang nagmahal, sarili mo muna ang kasama mong buo. Nagtawanan lang ang tatlo at saka pinagpatuloy ang kanilang salo-salo. Matapos ang hapunan, nagtungo ang dalawa sa veranda ng Kuwangko Mansyon. Malamig ang hangin at maliwanag ang buwan. Tahimik na nagkakape sina Lian at Oliver. Malapit silang magkatabi, nag-uusap ng marahan, tahimik pero may halong aliw. Kung hindi mo ko palaging pinag-iinitan dati, baka napaibig mo na ako noon pa. Biro ni Oliver. Yabang mo talaga. Kung hindi lang dahil sa connection mo kay Lola, baka hindi kita pinansin. Nagkatitigan silang dalawa. Saglit, nakangiti si Oliver at si Lian, tila gusto nang aminin sa sarili na may kakaiba na talaga. Nang bigla silang matigilan, nang marinig nila ang malakas na sigaw,
mula sa gate. "Lian!" Biglang napatayo si Lian. Si Oliver naman ay agad na alerto. Bumungad mula sa dilim si Cedric. Lasing, mukhang wala sa sarili at may hawak pang bote ng alak. Nangingitim ang paligid ng mata, tila ilang araw nang hindi natutulog. "Bakit mo ko iniwan? Pinagsisisihan ko na lahat, bumalik ka na sa akin. Ngayon din." "Cedric, umalis ka. Hindi mo na ako pag-aari." "Ano? Dahil lang sa lalaking yan?" Sabay turo kay Oliver. "Anong meron sa kanya na wala ako?" "Respeto, yun ang wala ka," sambit ni Oliver. Lumapit si Cedric at itinulak sa dibdib si Oliver. "Wala kang kinalaman dito. Isa pa, Cedric, at ako nang magpapalabas sa'yo rito. Hindi mo naman talaga siya kailanman minahal. Gamit at yabang lang ang gusto mo." "Mahal ko si Lian. Akin siya!" sigaw ni Cedric. "Hindi na ako iyo. Hindi na ako babalik sa impyerno mo." Bibigyan sana ng suntok ni Cedric si Oliver, pero mabilis siyang na-block nito. Pinilipit ni Oliver ang braso ni Cedric at itinulak ito palayo. Bumagsak si Cedric sa damuhan at nabitiwan ng hawak na bote. "Umalis ka na ngayon din, habang hindi pa ako nawawalan ng pasensya." Tumayo si Cedric. Mukhang lalaban pa pero maya-maya dumating ang mga gwardya. Siniko ni Oliver ang hudyat. Agad siyang hinila palayo habang nagwawala pa. "Lian! Lian, hindi pa to tapos!" sigaw ni Cedric. Tahimik si Lian, nanginginig pero hindi umiiyak. Tumingin siya kay Oliver. Hindi na ito nagtanong, hindi rin nagbida pero nandoon pa rin siya at nanatili. "Salamat," mahinang bulong ni Lian. "Wala yun, basta wag ka nang lalapit sa lokong yun." At sa unang pagkakataon, tumulo ang luha ni Lian, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na ngayon lang niya naramdaman, proteksyon. Kinaumagahan, sa malawak na sala ng Kuwangko Mansyon, nakatanggap si Lola Georgina ng tawag mula sa isa sa mga gwardyang nagbabantay sa bahay. Habang nakaupo at tahimik na nagkakape, unti-unting nanlamig ang kanyang ekspresyon matapos marinig ang ulat. "Ano ka mo? Oh my God, sobrang nakakatakot ng lalaking yan." Saglit na katahimikan, tumayo si Georgina. Kinuha ang shawl sa tabi at tumawag sa sekretarya. "Hello, ipatawag mo ang private security. Gusto ko ng full rotation sa paligid ng estate. Walang makakapasok ng walang pahintulot. At pakiayos na rin ang legal papers. Gusto ko nang ipaban sa buong probinsya ang lalaking yon." Habang ibinababa ang telepono, dumating si Lian sa sala. Bagong gising, kita pa sa mukha ang pagod mula kagabi. Nagulat siya nang makita ang dalawang security head na kausap ng kanyang lola. "Lola, anong ginagawa niyo?" "Apo, hindi ko nahahayaang muli kang lapitan ng hayop na yon. Pinayagan ko na dati ang katahimikan pero ngayon ay tama na." Napatingin si Lian sa mga gwardya. "Hindi ko naman po gustong guluhin pa ang paligid." "Hindi ito tungkol sa kaguluhan. Tungkol ito sa'yo, sa kapayapaan mo. At kahit ayaw mong sabihin, alam kong natatakot ka pa rin. Kaya simula ngayon, lahat ng makakasakit sa'yo, wala nang puwang sa mundo natin." Tahimik si Lian, pero ramdam niya ang bigat ng pag-aalaga ng kanyang lola. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ligtas siya at alam niyang marami ang poprotekta sa kanya. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nakaupo si Lian at Oliver sa isang duyan sa pangdalawahan. Sa ilalim ng malaking puno, may hawak siyang tasa ng tsaa, habang si Oliver naman, walang imik na nakatingin sa langit. "Alam mo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kahapon. Takot, gulat, galit. Pero sa isa lang ang sigurado ko." Panimula ni Lian. "Ano yun?" "Na kahit anong mangyari, ayokong maranasan ulit ang mga ganoong klaseng gabi na mag-isa ko, na walang tutulong." "Hindi ka na mag-iisa, Lian. Hindi na." Napatingin si Lian sa kanya. Tapat, walang yabang, wala na ang antipatiko niyang kinaiinisan noon. Ang natitirang lalaking palihim na napapahinga ang puso niya sa tuwing ito'y kasama niya. "Hindi kita naiintindihan minsan, Oliver. Minsan parang ang layo mo. Minsan parang sobrang lapit mo. Pero ngayon, gusto kong malaman bakit." Huminga ng malalim si Oliver. Saglit siyang tumingin sa palad niya bago muling bumaling sa dalaga. "Kasi natatakot ako. Akala ko pagkagaling mo sa isang bangungot,
Matututuhan mo nang wag maniwala sa pangalawang pagkakataon. Pero totoo pa lang, kahit lalaki pwedeng mabigo, masaktan, maliitin. Anong ibig mong sabihin? Minahal ko ang isang babae noon. Noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo, ako yung laging nasa likod ng spotlight. Siya, sikat, matalino, malayo na agad ang narating. Habang ako parang alalay niya lang. Napayuko si Oliver, bahagyang napangiti pero may pait. Hanggang sa dumating ang araw na tinanong niya ako, sigurado ka bang kaya mong sabayan ang mundo ko? Doon ko naramdaman na hindi pala ako sapat. Paglalahad ni Oliver. Oliver? Mahinang bulong ni Lian. Kaya siguro nung nakita kita, Lian, malakas pero basag. Marunong umiti pero halatang may sugat. Alam ko agad, yun din ako. Saglit na katahimikan, mabigat na magaan, komplikado. Tuwid ang titig nila sa isa't isa. Hanggang sa dahan-dahang inilapit ni Oliver ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Lian. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pero kung papayag ka, hayaan mo kong protektahan ka't pangako, hindi kita iiwan. Tinignan siya ni Lian na may ngiti at may pag-asa. Sa ngayon, sapat na siguro yung hindi mo ko iiwan. Hindi ko din naman nakalaing makakarinig ako ng ganyan mula sa'yo. Akala ko, wala kang pwedeng ikwento, maliban sa stock market at mga bagong merger. Nagpatawa ng kaunti si Lian. Aaminin ko, mas madali para sa akin ang numbers kaysa sa feelings. Pero kasi, ikaw yung tipo ng babae na hindi lang magaling magbasa ng tao, kundi nakikita mo rin yung mga tinatago nila. Hindi ko inisip na may ganoong lalim sa'yo. Noon kasi kapag kasama kita, pakiramdam ko parang lagi mong pinapaalala kung gaano ka kayabang. Pabirong sambit ni Lian. Strategy ko yun para hindi mahalata na nahihirapan akong lumapit sa'yo. So, ikaw pala yung nahirapan sa akin? Tanong ni Lian. Hirap na hirap dahil simula pa lang alam kong hindi ka babae na lalaruin lang. At ang totoo natatakot ako dahil kapag minahal kita, alam kong walang atrasan. Biglang tumigil si Lian. Uminit ang mga pisngi. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Oliver, hindi pa ako handa. Marami pa rin akong kinatatakutan. May mga tanong pa ako sa sarili ko. May mga sugat pa ako na hindi ko alam kung kailan ihilom. Hindi kita pinipilit, pero gusto kong maramdaman mo na kahit hindi mo pa kayang lumakad. Nariyan ako sa tabi mo. Handa lang tumabi pero hindi aalis. Tila unti-unting lumuluwag ang dibdib ni Lian. Sa wakas, may taong hindi umaatras sa kanyang kahinaan. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi kailangang maging matatag para lang mahalin. Salamat, Oliver, sa pagtanggap sa akin. Hindi dahil kailangan mo ko, kundi dahil gusto mo kong piliin kahit basag pa ako. Tumango si Oliver, seryoso, tahimik. Dahil kung basag ka ngayon, Lian, hahayaan kitang maghilom. Pero habang ginagawa mo yun, gusto kong maramdaman mo, may nagbabantay sa'yo. Isang malaking event ang idinaos sa isang exclusive hotel sa Tagaytay. Lahat ng kilalang pangalan sa industriya ng negosyo, politika at fashion ay dumalo. Magandang dekorasyon, malambot na tugtog, flash ng mga kamera. Ngunit sa gitna ng kislap ng gabing yun, may isang anino sa sulok na hindi bagay sa kasayahan. Sa crowd, dahan-dahang gumalaw ang isang lalaking naka-hoodie. Nakatungo, tahimik, pero ang mga mata, matatalim. Si Cedric. Akala mo makakatakas ka, Lian. Akala mo sapat na yung alahas at yaman para mapalitan ng sakit na iniwan mo sa akin. Bulong ni Cedric habang pinagmamasdan si Lian. Hawak niya ang cellphone. Kausap ang isang lalaking naka-earpiece. Posisyon na kayo sa back seat. Walang palya ha. Ayoko may makakakita sa kanya palabas. Ilang minuto na lang. Samantala sa loob ng venue, naglalakad si Lian habang kasama si Oliver na naka-black tuxedo. Kapwa silang umingiti sa mga taong bumabati. Ngunit nang makaalis sa spotlight, humawak si Lian sa braso ni Oliver at bahagyang yumuko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. May napansin ka bang kakaiba? Tanong ni Oliver kay Lian. Wala, pero parang may mata na nakatingin sa akin. Napalingon siya sa paligid. Stay close to me. I'll make a quick call. Habang lumalayo si Oliver, para tawagan sandali ang kanilang private security, sinamantala ni Cedric ang pagkakataon. Dumaan siya sa gilid. Sinalubong si Lian
na tila isang waiter at tinapik ito sa balikat. Lian, napalingon si Lian at bago pa siya makasigaw, mabilis siyang natakpan ng panyo na may gamot. Napaluhod siya sa sahig pero sa mismong sandaling yun, bitiwan mo siya. Si Oliver, nakita ang buong pangyayari. Tumakbo agad papalapit at bigla siyang sumugod at sinapak si Cedric. Nahulog ang hoodie at bumungad ang galit na muka ng dating asawa ni Lian. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ha? Nagkagulo. Dumating ang mga security. Itinulak ni Oliver si Cedric palayo habang inaakay niya si Lian na paos at nanginginig sa kanyang bisig. Sumisigaw si Cedric habang inaawat. Sa akin siya dapat, hindi sa'yo ilustre. Lian, bumalik ka dito. Pinadapa ng mga gwardya si Cedric. Si Lian habang yakap-yakap ni Oliver, nanginginig pa rin na tumiiyak. Wala nang makakagalaw sa'yo. Habang ako ang kasama mo, tahan na magiging okay na ang lahat. Nataranta naman na dumating si Lola Georgina nang makita niyang nangihina at nanginginig sa takot si Lian. Oh my God, Lian! Oliver ang apo ko! Anong nangyari? Lola, dalhin po muna natin siya sa kwarto para makapagpahinga. Sa sala, nakaupo si Lola Georgina sa gitna ng sofa. Hawak-hawak ang baston. Mariing nakatitig kay Oliver, nakakatapos lang magkwento. Kung hindi pa ako bumalik agad, baka tuluyan na siyang nadala. Mabuti na lang at alerto ang security. Hindi na dapat ito lumala pa, Lola. Napapikit si Georgina at mariing huminga bago muling bumukas ang mga mata. Hayop na lalaking yon. Hindi pa sapat ang ginawa niya sa apo ko. He dares to show up and attempt something as disgusting as that? Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Bahagyang nanginginig ang kamay sa galit. Hindi na ako papayag. Tapos na ang pagpapasensya natin, Oliver. Tutulungan mo ko. Kakausapin natin ang abogado. Sampahan natin ang kasong kriminal, attempted kidnapping, assault. At higit sa lahat, ipapawalang bisa natin ang kasal nila. Ngayon na! Dagdag pa ng matanda. Tumango naman si Oliver at sumang-ayon sa kagustuhan ni Lola Georgina. I already contacted the legal team. Kailangan lang nila ng medical certificate para sa history ng pananakit ni Cedric. May mga larawan tayo, may witness tayo. Malinaw ang intensyon. Hindi siya makakatakas. Hindi. Habang ako ang lola niya at ikaw ang kasama namin, that man will rot in jail. Naglakad si Lola pabalik sa hagdan, pero bago umakyat, saglit siyang huminto at tinignan muli si Oliver. Salamat, iho. Hindi ko man naipaglaban noon ang anak ko. Pero ngayon, hindi na ako papayag na mangyari ulit yun sa apo ko. Lalo na habang may tulad mong handang tumindig para sa kanya. Ngumiti lang si Oliver at muling bumalik sa tabi ni Lian. Makalipas ang halos isang buwan, maaliwalas ang umaga. Habang nag-workout si Lian, biglang lumapit ang kasambahay nila at may iniabot na sobre. Sobre na galing daw sa korte. Kinuha ni Lian ng sobre. Tahimik itong binuksan at binasa. Ilang saglit na pagbabasa, dahan-dahan siyang napangiti at maluha-luha. Ngunit magaan sa dibdib. Tuluyan na nga. Ilang sandali pa ay may kumatok. Bumukas ang pinto. Si Oliver na may hawak na maliit na kahon ng tsokolate at isang envelope. May balita rin daw akong dapat kong ibalita sa'yo, pero mukhang nauna ka na. Sambit ni Oliver na halata sa mukha ang saya. Dumating na ang court decision. Wala na raw bisa ang kasal namin ni Cedric. Huminga ng malalim si Lian, tsaka muling nagsalita. Sa wakas, Oliver, wala na akong tanikala. Lumapit si Oliver at iniyabot ang isang kahon ng tsokolate. Para sa bagong simula. Para sa kapayapaan. Tugon naman ni Lian. Sandaling katahimikan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala pang pag-amin. Wala pang pangako. Pero malinaw ang kinabukasan ni Lian ay hindi nakalungkutan kundi isang panibagong pahina. Matapos ang pag-uusap ay saglit na nagpaalam si Lian upang maligo. At habang hinihintay ni Oliver si Lian, nagtungo siya sa garden kung saan palaging nakatambay si Lola Georgina. Hello po, Lola Georgina. Nagmano siya at nagbigay ng galang sa matanda. Masaya akong napawalang bisa na ang kasal nila at sana din hindi niya naguluhin ang apo ko. Siguro naman hindi na po at wala naman na po siyang karapatan pa kay Lian. Lola Georgina, pwede ko po ba kayong makausap?
Umupo ka, iho, at sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Umupo si Oliver. Ilang sandali siyang nag-ipon ng lakas ng loob bago muling nagsalita. Hindi ko na po papaligoy-liguyan. Mahal ko si Lian. Huminto siya sandali at saka muling nagsalita. Diretso, buo. Hindi ko po balak samantalahin ang sitwasyon niya. Alam kong galing siya sa matinding sugat. Pero simula pa lang, nakita ko na kung gaano siya katapang. Kahanga-hanga. At habang mas nakikilala ko siya, mas lumalalim ang nararamdaman ko. Tahimik lang si Lola Georgina. Ilang segundo ng katahimikan. Tsaka siya nagsalita. Mababa ang tono ngunit malaman. Alam kong darating ang araw na ito, Oliver. Ang totoo, matagal na kitang nakikitang may espesyal na tingin sa kanya. Pero hinayaan kitang dumistansya. Hinayaan ko kayong pareho dahil alam kong kailangang piliin ni Lian ang sarili niya muna. Wala pa po siyang alam at hindi ko siya pipilitin, pero gusto ko lang po sana kung darating ang araw na maging handa siya ulit magmahal. Sana ako na yun. Tumango si Lola at ngayon may bahagyang ngiti sa mga mata. Kung ako ang tatanungin mo, Oliver, matagal ko nang alam kung sino ang karapat-dapat sa apo ko. Pero ikaw ang mas may alam kung kailan ang tamang oras. Kung mahal mo talaga si Lian, matuto kang maghintay. Hindi lang sa oras, kundi sa tamang paraan. Handa po kong gawin yun. Hindi na kita pipigilan, pero isang paalala lang, iho. Ang puso ng babaeng tulad ni Lian, hindi basta binibigyan ng pansamantalang pagtingin. Kailangan niya ng panghabang buhay na paninindigan. Alam ko po at handa ko. Niyakap siya ng matanda at bilang basbas na din, natanggap niya si Oliver para sa nag-iisang apo niya. Isang gabi sa tabing dagat, tahimik, malinis ang langit at may kandila sa gitna ng maliit na mesa sa ilalim ng canopy. Dito, tahimik na naghihintayan si Lian at Oliver. Parehong suot ang simpleng kasuotan ngunit elegante sa paningin ng isa't isa. Walang cameras, walang kasambahay, wala ang Lola Georgina, sila lamang. Naalala mo ba kung paano tayo unang nagkakilala? Siyempre, formal akong ipinakilala sa ni Lola. Tapos sinundan mo agad ng, siya pala ang tatanggihan ako sa harap ng buong pamilya. Grabe yun, sobrang antipatiko ko noon at sobrang mayabang. Guilty pero totoo yung sinabi ko noon na kahit noong araw na yun humanga na ako sa'yo. Kasi ikaw lang yung babaeng hindi natakot sabayan ako. Hindi ako sinamba, hindi mo rin ako tinapakan. Tumingin siya kay Lian, seryosong tingin. At habang pinapanood kita noon, habang binubuo mo ulit ang sarili mo, mas lalo kitang minahal. Tahimik lang si Lian, hindi niya agad tinignan si Oliver. Sinulyapan niya ang dagat, tsaka mahinang nagsalita. Akala ko noon, tapos na ako. Akala ko, yun na ang buong kwento ng buhay ko. Muntik na ako maniwalang hanggang sakit at luha lang ako. Pero dumating ka, saglit silang nagkatitigan. Dahan-dahang inilabas ni Oliver ang maliit na kahon mula sa bulsa. Hindi ito singsing, isang simpleng pendant na may ukit na letrang L at letrang O. Wala akong hiniling kundi ang makasama ka. Kung hindi man ngayon, basta hintayin mo lang ako maghintay. Lian, pwede ba kitang ligawan? Sa tamang paraan, sa oras na ikay handa na. Tumahimik si Lian, tumango siya tsaka ngumiti ng malumanay, puno ng damdamin. Hindi mo na kailangan maghintay, Oliver, dahil matagal ko nang alam ang sagot ko. Oo, napapikit si Oliver. Tila nawala lahat ng bigat sa balikat. Sa wakas, ang sagot na matagal niyang hinintay, narinig rin niya hindi mula sa takot, hindi mula sa pagod, kundi mula sa pusong muling natutong magmahal. Sa ilalim ng buwan, kitang-kita ang mata ni Oliver na nagniningning sa tuwa at hindi maipaliwanag na ginhawa. Hawak niya ngayon ang kamay ni Lian at para bang wala ng ibang tao sa mundo kundi silang dalawa lang. Sabihin mo ulit, sambit ni Oliver na halos hindi makapaniwala. Ang alin? Yung oo mo. Tumango si Lian tsaka dahan-dahang binigkas. Oo, Oliver Ilustre, oo. Biglang tumayo si Oliver. Tumakbo ng konti palayo habang nakataas ang mga kamay na parang bata. Yes! Narinig mo yun, buwan? Narinig mo yun, dagat? Siya na! Kami na! Tawa ng tawa si Lian habang pinapanood siya. Hindi niya maalala kung kailan siya huling tumawa ng ganito, yung totoo, yung masaya, yung malaya.
Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Bumalik si Oliver sa tabi niya na hinihingal pero nakangiti pa rin. Wala akong pakialam. Kahit ipagsigawan ko pa sa buong Pilipinas, Lian. Ikaw ang babae ng buhay ko. Ngayon, bukas at kahit kailan. Wala man akong singsing ngayon. Pero tandaan mo to, hindi na kita pakakawalan. Hindi bilang tagapagmana. Hindi bilang babae lang na nagdusa. Kundi bilang ikaw, Lian Kuangco, ang babaeng mahal ko. Napakagatlabi si Lian. Kinurot ang braso ni Oliver. Corny mo, biro ni Lian. Pero ikaw ang pumili sa akin. At hindi na ako magsisisi pa. Sa gabing yon, habang sinasayaw ng alon ng kanilang paligid, habang tinatanglawan sila ng buwan, ay formal nang itinakda ang bagong kabanata sa buhay nila na isang simula na puno ng pag-asa, pagtitiwala at pag-ibig. Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon. Sa hallway, marahang naglakad si Lian patungo sa silid ng kanyang lola. Bitbit ang isang tasa ng gatas. Bahagyang kinakabahan. Ngunit higit sa lahat, puno ang puso niya ng pasasalamat. Kumatok siya ng mahina. Lola, gising pa po ba kayo? Bumukas ang pinto at bumungad ang lola niya na nakasuot ng nightrobe at nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nagbabasa ng aklat. Tumingin agad sa apo. Seryosong muka, ngunit may lambing sa mga mata. Kung si Oliver ang paksa ng usapan ay matagal ko nang alam. Napahinto si Lian, parang batang nahuling may itinatago. Lola, paano nyo? Isinara ang aklat, tsaka nagsalita ng kalmado. Alam kong darating ang gabing ito. Bago ka pa man niya ligawan, kinausap niya na ako. Seryoso siya. Mahal ka niya, kaya hindi ko na siya pinigilan. Lola naman, nakakainis ka. Masaya ka ba, apo ko? Masayang masaya po, Lola. At hindi ko akalain na mas magiging masaya po kayo sa akin. Makalipas ang ilang sandali, habang tahimik pa ring magkatabi sa kama, nagsali ng gatas si Lian para sa kanyang lola. Doon, muli nilang binuksan ng isang pinto ng kahapon, ang alaala ng ina ni Lian. Namiss ko siya, lalo na ngayon. Sana nakita niya kung saan ako nakarating, kung gaano ako lumaban. Nakikita ka niya, Lian. Sigurado ako. At ipinagmamalaki ka niya kung gaano ka katapang, kung paano mo itinuwid ang sarili mong daan. Lagi ko pong iniisip, bakit niyo sila pilit pinaghiwalay ni Papa noon? Bakit hindi na lang po kayo pumayag? Dahil natakot ako hindi sa kanya, kundi sa ideya ng pagkawala. Ayokong mawalan ng anak. Ayokong mawala ang kontrol. Pero ang hindi ko naisip noon, anak din kita at ikaw ang nawalan. Tumingin si Lian sa kanyang lola. Wala nang galit, tanging pag-unawa at awa ang namuo sa kanyang puso. Kung nabubuhay pa si Mama siguro, matagal ko nang napatawad ang mundo. Anak, patawarin mo rin ako. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero kung may magagawa pa ako para sa kinabukasan mo, buong puso kong gagawin. Napatawad na kita, Lola, matagal na. Hindi ko lang alam kung kailan ko sasabihin. Nagyakap silang muli. Mas mahigpit kaysa kanina. Hindi lang bilang maglola, kundi bilang dalawang babaeng parehong nasaktan, parehong lumaban, at ngayon sabay nang bumabangon. Isang taon nang makalipas, ang araw ay sumikat ng buong giliw sa isang beach resort sa Palawan. Ang tanawin ay malaparaiso sa ganda. Sa gitna ng puting buhangin at bughaw na langit, nakatayo si Lian Kuangco, suot ang isang eleganting wedding gown. Sa kanyang harap, si Oliver Ilustre, nakangiti, misto lang hindi na kailanman iiyak ang langit sa tuwa. Habang naglalakad si Lian papunta sa altar, tila bumagal ang paligid, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit ang kanya lang na nakikita ay si Oliver, nakatayo sa dulo, suot ang maputing barong at tila mas kumpleto kaysa dati. Grabe ka, gusto ko nang tumakbo para salubungin ka, pero baka mapagalitan ako ng pari. Wika ni Oliver na halatang sabik na sabik kay Lian. Tiisin mo muna. Ako rin gusto nang lumundag sa sobrang saya. Pabulong na sambit ni Lian. Nang magsimula ang seremonya, isang sorpresa ang sumunod. Lumapit si Lola Georgina. Hawak ang isang maliit na kahon. Ito ang singsing ng lola mo noong ikinasal na kami ng lolo mo. Matagal na itong nakatabi. Ngayon gusto kong ipamana ito sa inyo para kahit anong bagyo, maalala ninyong may pagmamahal na tumagal sa kabila ng lahat.
Naluha si Lian. Walang salitang sapat upang tumbasan ang luhang dumaloy sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa kabuuang kaligayahan. Pagkatapos ng halik, nagsigawan ng lahat, nagsipalakpakan, habang ang dagat ay tila sumasayaw sa musika ng kasiyahan. Si Lola Georgina ay napapikit, tahimik na nagpasalamat sa kalangitan. Habang abala ang lahat, dinala ni Oliver si Lian sa gitna ng dance floor. Pumailan lang ang isang klasikong tugtugin, Can't Help Falling in Love. Ang daming nangyari, Lian, pero kahit anong gulo palagi kong alam, ikaw talaga. Hindi ko akalaing sa dulo ng lahat ng sakit, ikaw pala yung lunas. Nagyakap silang dalawa at para bang ang buong mundo ay naglaho. Sa sandaling yun, walang ibang mahalaga kundi sila. Sa wakas, hindi lang kasal ang natapos, kundi ang paulit-ulit na siklo ng sakit, takot at pagtitiis, at ang simula ng tunay na pagmamahal, pagtanggap at kapatawaran.